Hello mga apo! Nandito naman tayo sa ating project dito sa ating channel Plants with Lolo Fred. At ang ating project ngayon ay patungkol sa pagtatanim ng Fuji apple. Very rare ito sa Pilipinas at sinasabi ng marami na hindi ka makapagtatanim dito. Pero hindi totoo yon. Pwede kang magtanim ng Fuji apple at anumang mga variety pa kung mayroon kayo. Kapag ka i-start mo doon sa buto. So, madaling makakuha ng bunga ng apple. Bumili ka lang sa palengke o bumili ka sa mga grocery store. Mayroon. At ito, kagaya nito. Mayroon ako ngayon dito. Ito po ay Fuji apple. So, buo yan. Bubuksan ko ito. Kukunin ko yung pinaka-seed niya. Okay. So, ito. Ito ay nahugasan ko na kanina. So, ang pagbiyak nito ay para hindi masaktan yung buto na usually nasa gitna. Ganito, dito sa side. Yan. Pwede mo nang kainin yan. Ganon. Uy, nagbitak yung isa. Sayang yun. So, doon sa side, I'm very sorry, nabitak yung isa. Iniiwasan ko pumunta naman yung kutsilyo ko. sorry. Pero yon, dapat ganyan. Pag hindi yung diretsong ganon. So, pag ganyan, nasagasaan ko pa yung isa. So, pag ganun yon. Ngayon, by hand na ito. O, yun. Ito yung nasira. Oh. Wow, sayang. So, isa. Kukunin ko ito dito. Yan, ganun. Nandun na yung seed niya. Yan. Oops. Wow, marami ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usually, ang karamihan sa mga tinatanim ko, binibiyak ko, 8 ang pinakamarami. Madalang kuminsan, mga 10, wala. Mga 8 or 9 ang pinakamarami na buto ng isang apple. So, yan. So, kunin mo yung buto. Na ganon. Tapos, ang pangalawang proseso ay hugasan mo. Hugasan mo ito ng maligamgam na tubig. Yan. Yung maligamgam lang, yung kaya mo na hawakan. Okay. Itong tubig na ito ay maligamgam. At yung kaya kong hawakan. Okay. Hugasan mo ito. Hugasan mo. Take note, maligamgam na tubig ang panghugas dito. Ang reason kung bakit dapat maligamgam ay para sa ganoon ay mabilis niyang matanggal yung tamis niya. Kasi ayon sa mga experts, pag hindi mo daw hinugasan, yung tamis niya ay siyang ma-stuck doon sa buto at sa lupa. Yun ang magkukos ng rot o kaya ay mabubulok yon. So kailangan be sure, hugasan mo. So ito na. Nahugasan na ito. Yan. So, ang next dito ngayon na step ay ganito. Maglagay ka ng tissue paper. Yan. Maglagay ng tissue paper dito po sa maliit na Tupperware. Manipis lang, disposable. Actually, ito dito nilalagay yung mga nabibili na pagkain. So, iganon mo yon. Okay? Ganon. Ngayon, yung buto na nahugasan, i-distribute mo. Dito. Okay, yan.
Tapos, takpan din. Takpan din ng tissue. Yan. Okay. Kukuha ko ng tubig. Ngayon, naka-spread na. Basahin to. Kunti lang na, basta nabasa lang. Okay, basa na siya. Tapos, of course, kuburan yan. Kuburan ito. Kaya ko pinunasan ito para sulatan ko. Okay. Ngayon, ito ay ilalagay sa ref, sa refrigerator. Place. Ay, sumulat. Sulatan, ilagay yung kung petsa, kung kailan inilagay sa ref. Today is February 6. Ilalagay po yan. Ilagay mo yung date, ilagay sa ref. At antayin na mag-sprout yun, tsaka itanim. Okay, mayroon akong sample dito. Ito, inilagay ko sa ref noong January 24, 2021. Ayan. So, January 24, 2021. Ngayon ay February 6. So, tignan natin ngayon. Ito, nag-sprout na. Yon. Okay. Ready for planting na ito. Yan, nag-sprout na sila. Nagkabitak na. Pwede ko nang itanim ito. Yan. So, ito ngayon yung nilagay ko sa ref noong January 24 at nag-sprout na. Itatanim ko ngayon dito po sa milk tea cups. Yan. Kailangan be sure na yung pagtamnan ninyo ay mayroon siyang butas para yung tubig ay hindi ma-stuck. So, pagka na-stuck yan, mabubulok. So, dalawa. Yan. Ang apple kasi na seeds, gusto niya yung nagdi-drain. Ayaw niya yung talagang sobra ang tubig. So, ito ngayon. Ito yung soil ko. Mayroon siyang, itong soil na ito ay mayroong CRH, black soil, and then may vermi. Tapos, mayroon pa itong pumice. Para sa ganun ay mag-provide ng enough na ventilation. Okay, kunin ko yung nag-sprout dito. Yan, may sprout na siya. Ilagay ko na dito. Yan. Yung sapat lang na matakpan. Isa pa. Yan, nag-sprout na siya. Nag-sprout na. Okay. Tubigan ko na ito. Ilagay ko na dito sa aking mga lagayan. Kaya ko dito dinala kasi may mga samples ako dito. Yan.
ipakita ko sa inyo dito, itong tanim ko na ito, itong batch na ito. Ito po ay tinanim ko, nilagay sa ref noong January 4, nakalagay po diyan. At tinanim ko sa cups noong January, when was that? January 11. So, January 4, January 11, that is 7 days. Yeah, 7 days na nakalagay sa ref. Ngayon, February 6. So, almost 1 month. Ito na nakatanim dito. Ito na yung batch niya. Ito na yon. And then, mayroon pa ako dito. Nasaan ba yon? Ito. Nauna ito. Ito ay nalagay ko sa ref noong December 5, 2020. Itinanim ko dito sa cup December 18, 2020. So, December 5, and then December 18. So, 13 days naman doon sa ref yung seed na yon. Ito na ngayon yung sprout niya. More than almost 2 months na ito. Ito yung mga batch nila. Yan. Mayroon pa dito. Itong batch na ito. Inilagay ko sa ref noong January 14, 2021. Tinanim ko sa cup noong January 24. 10 days naman sa ref. Yan. So ito na yung laki nila. At saka ito pa. Ito yung batch niya. Ito rin. Okay. Mayroong isang namatay. Mayroon din naghihingalo. But anyway, madali lang, nabuhay po sila. Ngayon, mayroon akong malaki na, baka gusto nyo tignan. Ito po yon. Malaki na po ito. At nandyan, hoping na ito ay mamunga. At mayroon pa akong mas malaki doon sa bahay ko, doon sa ibang lugar. Idudugtong ko doon sa video na ito para makita po ninyo yung step by step na pwede po na magtanim tayo ng apple from seed at pwede rin na markot. Actually, ito ay minarkot ko. Okay. So, I hope na na-encourage po tayo na magtanim at pagka napabunga ko ito, i-update ko kayo. Okay. At sundan lang ninyo yung video ko kung interested kayong magtanim. Thank you. Bye-bye. God bless everyone. Ito yung aking Fuji apple na naunang itinanim. So, mataas na siya. Ayan. Dito rin ako kumuha ng mga markot. So, may ugat na siya. Ready for transplanting. Ayan. Okay. Hoping na ito po ay mamunga. Baka sakaling next year. Kasi malaki na. A few inches later. Ito ay kinating ko kanina. At itatanim ko doon sa isang garden ko. Pagkatignan ninyo ay may ugat na siya. Okay? Yan. Ngayon, kasi ibiyahe ko ito, ilagay ko dito sa bottle na ito. At ganon. Para sa ganon ay hindi po siya manibago. So, yan, nakaganyan. Okay? So, ibabiyahe ko ito. Mula diyan, itatanim ko doon sa isang garden ko. Kasi isasakay ko sa sasakyan ko, at itatanim ko doon sa isang bakuran ko doon sa Pangasinan actually. Kaya para hindi po siya nalanta na but anyway ay makaka-recover ito pag tanitanim ko na. Okay, dito ko. Ilagay ko dito. Dito na. Nakatayo pa rin. Okay. So, yan.
ready for transporting.